Nirecognize ni FIBA ang ginawang pagbalasa ng Gilas Pilipinas sa koponan ng Guam sa unang window ng qualifiers habang nanatili sa pwesto ang Korea at China. Base naman sa pahayag, tila ayaw bumitaw ni Coach Tim Cone kay Japet Aguilar kasabay ng pasabog na posibleng pagpasok ni Kai Sotto sa second window ng qualifiers. At si Juan Gomez de Leaño inamin na mas nagpatatag ng kanyang dibdib ang hindi pagpasok sa hanay ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang solidong performance laban sa Guam, gumalaw ang pwesto ng Gilas Pilipinas sa pinakabagong world rankings na inilabas ni FIBA. Kasabay niyan, nanatili naman sa pwesto ang Korea sa kabila ng 2 beses nitong pagbokya sa mapamuksang China. Narito ang report. Tutukan natin si Reynald Magallon sa kanyang report sa Manila Bulletin. Umakyat ng isang pwesto ang Gilas Pilipinas sa FIBA rankings matapos nitong walisin ng Guam sa unang window ng 2027 World Cup qualifiers. Napunta ang Nationals sa ika-36 na pwesto sa mundo at ika-7 sa Asia sa pinakabagong ranking na inilabas noong Huwebes, December 4. Ang bahagyang pag-angat sa rankings ay bunga ng kanilang 2 dominanteng panalo laban sa Guam. Una bilang bisita, 87-46 at pagkatapos ay sa home court, 95-71. Good news to mga playoffs. Kung tutuusin naman, hindi ganun kalaki ang impact ng panalo ayon sa sinasabi ng ilang kritiko, di ba? Dahil lang kasi ng kritiko natin, hindi naman malakas yung Guam eh. Yan yung argumento nila, pero malaki kasi tambak sa unang bakbakan eh. Kaya hinala natin, yun ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit umakyat ang Gilas sa isang pwesto or ng isang pwesto. Kung makikita natin ang rankings, yung Korea, 2 beses nilang kinatay ang China, pero hindi gumalaw ang pwesto nila, di ba? Ganon din yung China, hindi umakyat at hindi rin sila bumaba. Well, of course, imposible namang umakyat kasi nga natalo sila ng 2 beses dito sa Korea. So, maswerte pa rin ang Gilas dahil kahit paano, kahit isang pwesto, umakyat sila ngayon. Mababa pa rin naman siya sa dating ranggo nila. Dati kasi, nasa 34th spot ang Gilas Pilipinas eh. Pero bumagsak sila matapos ang Asia Cup. At ngayon mga playoffs, unti-unting bumabalik sila sa pwesto. Yung Korea, nanatili sila sa number 56 sa world rankings habang number 9 sa Asia. Yung mapamuksang China, nasa ika-27 pwesto, number 5 naman sila dito sa Asia. By the way, ang Gilas, number 7 naman siya sa Asia. So ano naman ang aasahan natin sa mga susunod na competition ng Gilas Pilipinas? Well, para sa akin, magandang makita kung paano magre-react ang Australia at New Zealand sa pagpasok ni Kai Sotto kasama yung mga malalaking sina QMB, si Junmar at si AJ Edu. Siyempre mabigat yung laban given naman na yun. Ang sinasabi lang kasi natin is dati kasi walang QMB and walang Kai Sotto sa mga huling bakbakan ng Gilas kalaban ng 2 bigating bansa na yan. So masarap talagang abangan at panoorin kung ano rin ang kayang ilabas ng Gilas sa mga oras na yan. Habang umakyat ang Gilas Pilipinas sa world rankings, tila ayaw namang bumitaw ni Coach Tim Cone kay Japet Aguilar sa panayam ng media, bagamat inamin ito na retirado na si Aguilar dahil sa pagpasok ni Kai Sotto sa hanay, mananatili naman itong on-call sa pambansang koponan. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. 2 o 3 taon na akong humihindi kay Cassie, pero dahil paparating na si Kai, sana ngayong Pebrero, may pagkakataon na siya makapagretiro. Sa madaling salita, naka-on-call pa rin siya kung may mangyari sa mga big man natin. Patuloy pa rin namin siyang tatawagan para magsilbi sa Gilas. Pero sa ngayon, retired siya. Obviously, ayaw niyang bitawan talaga si Japet Aguilar, di ba? Ang rason kasi niya, kung kulang sila ng bigs katulad ni Kai Sotto or posible si Junmar at AJ, huhugutin pa rin nila si Japet Aguilar. Yun ang dating sa atin ang sinabi ni Coach Tim Cone mananatili daw siyang on-call sa pambansang koponan. Parang given naman na rin yun eh. Kasi nga, malaki yung tiwala niya sa kanyang players. Pero minsan, yun din yung rason bakit nababa si Japet. Alam naman natin na marami ang fans ng Gilas pero sobrang dami din ng bashers nito mga playoffs. At kalimitan, target nila ang players na hindi nakitaan ng maayos na performance sa isang bakbakan. Ang problema, hindi lahat ng players nakakapag-perform ng maganda, di ba? Anyway, kung tila ayaw niyang bumitaw kay Japet, medyo nakikitaan naman natin ng saya si Coach Tim sa paparating na Pebrero. Yung kasi yung hinala ng lahat ng pagpasok ni Kai Sotto sa hanay sa oras ng bakbakan ng Gilas at Australia. Second window na po yun at dekalibre yung mga kalaban kaya marapat lang talaga na ibuhos lahat ni Coach Tim Cone ang lahat ng kanyang trusted players. Siguro maayos din na rotation para mapigilan yung pananalasa ng 2 kuponang nabanggit. Yung Australia, solid na solid yun eh. Number 6 sila sa world rankings.
Parang Latvia nung talunin ng Gilas, di ba? Kaya sobrang big deal po nun sakaling matatalo nila yung grupo ni Davuhiki na 2 beses nagbigay ng sakit ng ulo sa grupo ng New Zealand sa unang window ng qualifiers. Uulitin lang natin mga playoffs, alam natin mahirap na pagsubok yon. Pero sa tamang training, rotation ng players at galaw sa labas ng players na kayang bumato ng tres, walang imposible, kayang talunin ang alinmang team na malalakas dyan. Kung tila hindi pa handang bitawan ni Coach Tim si Japit Aguilar sa kabila ng pagre-retiro, nagsalita naman si Juan Gomez de Liaño tungkol sa bigong pagpasok sa hanay ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, sanay na umano siya sa ganung pangyayari. Hindi rin daw niya ito ikinalungkot. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Juan Gomez de Liaño sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Sanay na ako, 3 beses na ako natanggal sa national team eh. Siyempre, dagdag motivation yon para sa akin. Sabi ko sa sarili ko, pagdating ng susunod na mga laro, susubukan kong patuloy na madominate yung liga para lang mapasama sa pool, malaking biyaya na. Para lang makilala ng buong kupunan, lalo na si Coach Tim Cone. Nagsimula pa yun ng under 18s. Mas lalo lang nitong dinagdagan ng apoy at motivation sa aking karir. Hindi ko tinitingnan to na para mang-discourage or malungkot ako. Hindi ko talaga tinitingnan ng ganon. Lagi kong tinitingnan ito bilang dagdag na motivation. Well, ako talaga naniniwala ako na darating yung time na papasok si Juan Gomez de Liaño sa hanay ng Gilas Pilipinas na pinamumunuan ni Coach Tim Cone. Panapanahon yan eh, hindi pwedeng pilitin. Mahirap kasi kung hinug sa pilit, di ba? Sinabi natin na hinug sa pilit dahil may nakikita si Coach Tim na sa tingin niya mas dapat andun sa hanay. So kung ipapasok niya ang iba kumpara sa nakikita niyang swak sa team, yun yung hinug sa pilit. And isa pa siguro, hindi rin naman siya nabaliwala sa team. Sa pahayag kasi ni Coach Tim, darating talaga yung time niya. Hanga din naman siya sa galaw ni JGDL eh. So tama yung attitude niya. Motivation yon para mas maging mahusay at maging malakas pa siya sa oras na tuluyan na siyang makapasok doon. Tama din yung sinabi niya na biyaya yung makasama ka lang sa pool kasi nga mas marami kang matututunan na pwede mong ma-apply sa karera mo. So siguro good luck kay Juan Gomez de Liaño. Mahaba pa yung programa ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.